Physical self, lesson 6, body image and self-esteem. So this is the part 1. Okay? Hanggang part 2 to, di ba? So anyway, pero ang i-discuss ko lang is yung part 1. So in here, the concept of physical self. Heredity is defined as the transmission of traits from parents to offspring. So given na naman yan kasi sa ating discussion sa Introduction to Self-Understanding, may nabanggit tayo na determinants of personality na under that, biological factors of personality. Na under ng biological, merong heredity, brain, then physical features. So, kumbaga nabanggit na doon yung heredity, ano? Is defined as the transmission of traits from parents to offspring. Madali naman siyang intindihin na kung ano lang yung namana mo sa iyong parents. So, tapos, so traits, physical man siya, or pwede siyang ugali or mental, mga ganun. So, the traits are made up of specific information embedded within one's gene. So, ang ibig sabihin dyan, nakapaloob sa ating genes yung specific information. Okay? So, katulad halimbawa dito sa chromosome, sa nakikita nyo sa screen, So, itong mga guhit-guhit na ito ay nagre-represent ng chromosomes or gene, sorry. Itong mga guhit-guhit na ito ay nagre-represent ng genes or alleles, na nakapaloob dito sa chromosomes na sinasabing may specific information daw doon, na naka-code, parang ganon. Genotype refers to the specific information embedded within one's genes. Not all genotype translate to an observed physical characteristic. So, pwede nyong i-take down notes pagka sinabi natin genotype, ito ay a genetic code of an individual. Genetic code of an individual or genetic code of blueprint, Parang ganun kasi yung pagkakasabi doon. So, mamaya explain natin ng mas maliwanag, kung ano yung genotype. So, pero given na rin din yan nakalagay dyan specific information embedded within one's gene. So, phenotype is the physical expression of a particular trait. What does it mean? So, madali siyang intindihin or mas madali siyang intindihin as compared doon sa tinatawag nating genotype. Okay? Kasi nga, ang phenotype is yung physical expression of a particular trait. Meaning to say, kung ano lang talaga yung nakikita physically na namana mo sa iyong parents. Okay? So, yun yung tinatawag nating phenotype. Kumbaga, PH is equals to phenotype. G is equals to genotype or genes. Parang ganun lang naman. Anyway, halimbawa, sa phenotype, malaki ang mata ng iyong magulang. Halimbawa, parang owl. De, joke lang to, kumbaga, parang ang mata ng iyong magulang ay parang sakwago. Hindi, joke. Kumbaga, mamamana ng kanyang anak, halimbawa, ikaw namana mo na ganun din yung mata, na malaki din. So, in that way, so yun yung tinatawag nating phenotype kasi nga siya yung observable traits. Kaya nakalagay dito, genotype versus phenotype. So sa genotype, the genotype is an organism's genetic information. So, ibig sabihin, ito na mismo yung tinatawag na mga code na yan na nagre-represent sa kung ano yung lalabas na phenotype. Okay? So, yan. Katulad yan, double D, capitalized, homozygous, dominant, tapos nagre-represent ng ganyan. Okay? So, hindi naman natin na alam exactly kung paano siya na-translate or na-measure or what or nakuha yung code na yan. Pero, ang idea is malalaman or sabihin na natin na madedetermina kung ano yung magiging kalalabasan because of the genotype. Okay? So, ano yung magiging itsura, in other words. So, ayan. The phenotype is the set of observable
physical traits. Okay? So, given na naman yan, katulad ng ating sinabi kanina. So, observable physical traits. Kung ano yung talagang based sa genes or genotype na expected na magiging itsura. So, speaking of genotype and phenotype, puwede naman siyang ibang organism ano, hindi lang naman human. Siyempre kasi, laging example ay human. Maging ibang organism like yang mga plants, animal, at kung ano pa mang organism 'yan. So, na kinapapalooban nga ng tinatawag nating, namana. Okay. So, ngayon, phenotype ano, explain natin ng mas maganda. Alam niyo kasi, halimbawa, same ng genotype or same ng genes ano, but the thing is nagkakaiba yung itsura. So, halimbawa, halaman. So, yung halaman, same yung kanyang genotype or same yung kanyang genes, ano, as compared sa ibang halaman na kulay green yung kanyang dahon. Okay? So, given na yan. Ngayon, sa phenotype, um, kumbaga, syempre makikita natin kulay green, ano? Okay, based dun sa genotype na kung ano mang code yun, ano? But the thing is, yung environmental factors nakakaapekto sa phenotype. Halimbawa, same ng genotype, same ng gene na kapag halaman, ganyan yung code. And expected na kulay green yung dahon. Siyempre naman, ano, as usual, pagkahalaman, ano? Typical na halaman, siyempre, puro green yung dahon, ano? Okay. Ngayon, because of the environmental factors, pwedeng mabago yung phenotype. Ano? Ibig sabihin, halimbawa kapag yung halaman ay hindi nadiligan or hindi sabihin na nating naarawan, ano, hindi sabihin na nating naka-attain ng mga nutrients, ano, ibig sabihin, yung halaman na yon na typically kulay green yung dahon, ay mag-iiba yung kulay. Magiging pale siya or para siyang light green, ano? Parang ganun. Or minsan pa nga parang uh, whitish green or something ganun, ano? So kasi nga, kakulangan, ano? Okay, sa sunlight, sa water. And because of that, naka-apekto sa phenotype. Okay? So, yun lang yun. Next. So, dito, ano, each individual carries 23 pairs of chromosomes, which are thread-like bodies and or bodies in the nucleus of the cell and the storage unit of genes. The 23rd pair, also known as sex chromosomes, so determines the sex of an individual. So, ibig sabihin, bilang tao, tayo ay mayroong 23 pair na chromosomes. Okay, as a human being. And sinasabi na ang ika-23 ng ating chromosomes ay nagdedetermine na kung ano ang lalabas. Kung babae ba or lalaki. So, pagka lalaki, magkaiba siya, X and Y. So, ibig sabihin, pwede nung i-take down those to ha, pagka XY, heterogametic sex, ano? Meaning to say, having different sex chromosomes or having different kinds of sex chromosomes. XY yon, ano? So, yun ang ating pinabanggit doon, ano? Heterogametic sex kung tawagin. So, ganon. Or heterogeneous, ano? So, ganun. Or heterogametic or heterogeneous kung tawagin natin. Anyway, kapag ka naman sa babae, homogeneous, ano? Homogeneous sex kung tawagin kasi nga having same kinds of sex chromosomes. Ibig sabihin, XX yung pang 23rd pair na kanyang chromosomes. Okay? So, ganun. So, yun lang naman siya, ano, yung ating pagpapaliwanag about dyan sa mga pagdedetermine ng gender ng isang tao. Kasi, di ba, bago tayo mabuo sa sinapupunan ng ating nanay, ay nagfo-form yung cell, okay? And then dito sa cell, nakapaloob dyan yung chromosomes, okay? Nucleus, ibig sabihin yung gitna ng cell, yung bilog. Tapos sa nucleus, yun nga yung chromosomes.
So, ganun. Makikita dyan, ano, yung mga pair na yan. Alright? So, ngayon, speaking of other gender naman, para lang sa inyong kaalaman, ano, paano naman yung bakla tomboy, ano? Kumbaga, ano lang, dagdag knowledge. Pwede siyang cultural factors, or sinasabi based dun sa ibang reference na pwede ring, kumbaga, lahi or parang ganun. Pero parang kukunti lang, ano? Okay? So, parang more on cultural din kasi yan, mga ganun. Pero ano yun lang ay parang pahapiyaw na pagpapaliwanag about dun sa other gender, okay, na yun nga kasi ang pinagbabasihan natin dito yung XY and XX kasi laang. Okay? So, ayan. By the way, karyogram of a human male, ano, itong nakalagay na ito, pagka sinabi natin karyogram, ito yung parang diagram ng chromosomes na pair, ano. Ngayon, halimbawa lang, ano, kapag Down syndrome. Ang Down syndrome, sa ika-21st ng kanyang chromosomes ay tatlo. Sa halip na dalawa, tatlo yung bilang ng kanyang chromosomes. Di ba sa kabuuan, meron tayong 46. Ibig sabihin sa kanya may 47. Okay, sa mga may Down syndrome, okay, kaya nga tinatawag siyang trisomy. 21 trisomy kasi nga sa ika-21st, okay, ay tatlo yung kanyang chromosomes. O ganon. Kaya nagkakaroon ng abnormality, defect, at kung ano pa man, ano? And magkakamukha sila pagka ganon, di ba? So, in layman's term, di ba, kapag sinabi natin Down syndrome, ay mongoloid, which is para sa iba, pagka naririnig yon ay natatawa, no? Okay? Kasi nga parang, ewan, ano, pagka nakakipag-trash talkan yata, no? So, yun ang sinasabi mongoloid daw or what. So, anyway, pero hindi naman natin yan kailangang bigyan ng diin, ano, yung mga ganyan. What we're talking about here, yung physical trait, ano, ng tao, ano, ng Down syndrome, na ganon, 20%, no? Yung kanyang chromosomes ay tatlo dun sa ika-21st. So, dyan lang down, pa sa pagkakatanda ko, yung pangalan ng unang na-diagnose accurately ng may Down syndrome noong 1866, ano? Okay, at siya pa ay physician sa aking pagkakatanda. Okay, based dun sa information na nakalap. Si John Langdon Down. Okay, yung apelyido niya ay Down. Okay? So, ganun. Alright, so now, dito na tayo sa next, ano? Within each chromosomes is the deoxyribonucleic acid or DNA na ating tinatawag. It is a nucleic acid that contains the genetic instructions specifying the biological development of every individual. Okay? Kumbaga nakabase kasi sa DNA kung ano yung, let's say for example, magiging itsura, no? Or sabihin na natin, let's say sa KMJS, di ba? Yung mga kadugo, 99.9% kapag nag-match up sa iyong DNA, ano? Parang ganon. Kapag kamag-anak mo, di ba? Alam ba, nawawalan ka pamilya. So, nagdi-DNA test sila. So, speaking of DNA, sinasabi doon sa ibang reference, ano? Okay, yung DNA sequence, ano, is that we share 96% of our DNA to chimpanzee. Okay? 96% daw kaparehas ng ating DNA ang chimpanzee bilang human, ano? Parang ganon. So, kaya nga, para bang inihalin tulad minsan tayo sa unggoy or what, ano? Kapag, halimbawa, niluluka ka ng tropa mo, sabi, unggoy or what, di ba? Okay. So, the thing is, it was the closest primates, ano, na meron dito sa daigdig, which is yung chimpanzee, ano? Parang ganun. Specifically, di ba? Chimpanzee na types ng unggoy. So, ayan, sa atin bilang human. Anyway, kaya naalala ko, based dun sa documentary, ano, may nabasa ako, or napanood, or nakita pala na picture, na chimpanzee, and may problema siya sa balat, and dun sa problema niya sa balat, at nakita yung kanyang kamay, na kulay tao, yung kamay, ano, and talagang parang same ng sa human yung kanyang kamay. Ganun pa lang chimpanzee kapag
makikita mo lang mismo yung balat, tapos kakulay ng tao yung balat, ay kamukha talaga. Parang ganun. Okay? So, ayan. Anyway, next na tayo. No? Maturation is known as the completion of growth of a genetic character within an organism or the unfolding of an individual's inherent traits or potential. So, ibig sabihin, maturation, nag-mature, yung iyong naman na sa iyong parents nung ikaw ay lumaki na. So, let's say, for example lang, yung iyong nanay ay matangos ang ilong. So, ngayon naman mo siya. Siyempre, nung sanggol ka pala, hindi naman niya kaagad-agad makikita na matangos ang ilong mo. Pero may sign na, no? Okay, na matangos yung ilong mo. And hanggang sa pagtanda mo, saka pa lang siya fully na na-develop at nakita. At yun ang tinatawag nating maturation. Okay? The completion of growth of a genetic character within an organism or the unfolding of an individual's inherent traits or potential. Okay, so basahin ko yung next para dire-diretso tayo kasi kumbaga pinagkakasya ko lang sa 1 hour itong discussion ko. According to Santrac, self-understanding is the individual's cognitive representation of self which consists of substance and the content of self-conceptions. Self-understanding can be described as simple to perplex and involve a number of aspects of the self. It also changes throughout the lifespan as the person grows older. So, din sa ibaba, no? The physical self refers to the concrete dimensions of the body. It is the tangible aspect of the person which can be directly observed and examined. So kaya nga ito yung ating dinidiscuss ngayon sa mga nagdaan is more on internal, more on the mind. Okay, ngayon naman more on the body, So which is yung external part ng ating sarili. Okay? Yung something tangible na hawakan and observe and examine. Directly observe and examine. So ngayon, physical characteristics are the defining traits or features of a person's body. So dito, a period of rapid physical changes is in puberty. So sa inyo or sa atin, ay let's say for example sa babae na lang pala, sinasabi na nasa 8 years old, nagsisimula yung puberty stage. 8 to 13, if I'm not mistaken. Ibig sabihin, pagka sa babae, so doon na nag-start na pwedeng mag-develop niya yung kanyang breast or what, So, as part ng kanyang puberty stage. And also, may tinatawag tayo sa babae na menarche, tandaan niyo yung term which is her first menstrual flow. Meaning to say, possible sa mga kababaihan at the age of 8 years old pwede nang reglahin or first time na reglahin or magkaroon ng period, So, may mga ganong case or scenario. So, hindi ko lang kasi syempre alam exactly kasi hindi naman ako babae, Okay? So, anyway, pero ganon based dun sa information. And then, nakalagay dito, the changes experienced during puberty are different from girls and boys. Parang kanta ni Jose Marichan, Anyway, girls and boys, ganun kasi, di ba? Girls reach puberty earlier than boys and experience menarche, which is their first menstrual flow. Given na yan. Boys, 2 or 3 years later, experience spermarche, comes from the sperm, and seminarche, which is his first ejaculation or nocturnal emission. Okay? So, or wet dreams daw para sa boys. Ayun, speaking of puberty, alam naman natin yun. Let's say, for example, sa lalaki, nasa 9 years old yata yung start nun hanggang 40, yun yung parang pinaka-main na puberty stage nyo. Halimbawa, kahit ako, during that time. Okay? Ibig sabihin, nade-develop na nag-iiba na, let's say, boses mo, nung dating sobrang tinis ay nalagong na,
Tapos nung dating hindi ka matangkad, ay tumatangkad ka, bigla kang lumaki, something like that. Ngayon, inasabi dito na mas maaga ang girls daw na ma-reach yung puberty stage. Kasi nga, halimbawa, ikaw bilang babae, and meron kang kapatid na lalaki na bunso, ano? Tapos ikaw yung panganay, ikaw bilang babae. So, nung bata pa kayo, let's say nung elementary, mas matangkad ka sa iyong kapatid na lalaki. Pero after 10 years, so baligtad na, mas matangkad na ngayon yung bunso mong kapatid. 'Di ba? So parang gano'n. Kasi nga iba yung boys sa girls, ano? So mas delay yung boys when it comes sa pagre-reach ng puberty stage, mga gano'n. So, if I'm not mistaken, kung di man ako nagkakamali ha, nasa 18 years old yata, yung babae, kapag ka usaping height, na yun na yung parang sagad. Whereas kapag ka lalaki, nasa 20 yata, if I'm not mistaken. So, parang ganun lang, kung di ako nagkakamali. So, sa mga age. So, ngayon ganito, illustration lang, pero may halong joke to. Alam ba, nung college student ako, nung kasing edad nyo ako, first year student, so matagal na yun, pero hindi ko na sabihin kung anong taon. Baka malata nyo age ko. Pero nung, first year student ako, nung college student, nakagaya nyo, so meron akong kaklase. Okay? May kaklase ako na ang kanyang shape ng muka ay triangle. Triangle talaga, no? Hindi, inverted triangle, Hindi naman yung triangle na nakatayong triangle or straight na triangle, kundi inverted triangle. Okay, ibig sabihin parang patilos. Okay, yung kanyang, let's say, for example, yung baba, Parang ganon. Ay ngayon, after 3 years, okay, kaklase ko pa rin naman yun, nung dati nun, ay ang kanyang shape ng mukha ay naging si SpongeBob. Hindi, joke lang. Naging square or sabihin nating oblong na lang, para makatotohan. Hindi, ang pinaka-point ko lang naman dyan, kaya ko naman sinabi yon is hindi para sa kung ano man, kundi illustration lang na exaggerated na kapag ka bata-bata pa, katulad niya, first year pa, no? So, yung shape ng mukha niya parang medyo patilos pa, Okay? Yung typical ha, sinasabi ko. Pero, pagka kayo tumatanda-tanda na, mapapansin ninyo, parang bumibilog na yung mukha nyo. As in, ganun. Oo. So, yun lang naman yung point ko. Okay? Kaya ko kung bakit sinabi yan. Okay, next. Sige, baka pala ako magtagal, sa aking illustration. Puberty is a brain neuroendocrine process occurring primarily in early adolescence. Yun na nga, yung mga 8 years old, 12 years old, mga ganun. That triggers the rapid physical changes. Nakalagay dyan, rapid. Kumbaga, biglaan kang tumangkad, nung dati ang liit-liit mo, tapos bigla kang tumangkad, pero may mga tao na hindi na talaga tumangkad. Pero ganun talaga, kanya-kanya ng hormones na paggalaw or pag-produce during those time, So, hormones ang pinag-uusapan natin, katulad na rin, the pituitary gland is the master endocrine gland that controls growth and regulates function of all the endocrine glands, including gonads. So, nagpo-produce ng hormones kasi yung pituitary gland, which is nga growth hormones, during the time of puberty stage. Kumbaga, mas active siya during those time. Okay? Nung puberty stage nyo, no? And, aring nga pala, ito yung reproductive organs na sinasabi, which is sa lalaki, ay testis, kung tawagin, syempre, alam naman natin yan. And, sa babae is ovaries. Okay? So, dahil doon, kaya nakakapag-reproduce yung human. Okay? Sa ganong part ng katawan ng tao. So, human reproductive organs, ay yun yung definition ng gonads, which is the testis sa male, and sa female yung ovaries. Okay? So, yan. Okay, next. Dito na tayo. Erik Erikson believed in the importance of the body from early development because the physical as well as intellectual skill will somehow serve as a basis to whether a person has achieved a sense of competence and be able to manage and face the demand or demands of life complexities. So, tandaan yung illustration ko ha. So, halimbawa, ang sinasabi dito na Eric Erikson, kapag ang isang bata,
Elementary ha, hindi bata na isip bata, ano? Okay, hindi, bata, ano? So, kapag ang bata, maliit na bata, ano, ay malaki siya, malaking tao, no? Mas matangkad sa kumpara sa typical na kasing age niya, no? And mas malakas siya, no, physically, and mas mabilis siya mag-isip. So, kumbaga, mas nagiging confident siya kapag ka ganun. Ganun lang naman kasimple siya. Okay, kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung importansya ng body, ano, na nakakaapekto sa sense of competence mo, ano, ikaw bilang individual. Parang ganun, di ba? So, sa bagay, kung ating i-relate, ano, kahit naman matanda na, yung tipong pagka malaki kang tao, parang, ewan ko lang, ano, pero depende pa rin eh. Yung parang bang mas malakas yung loob mo or what yata, ano. Parang ganun yata ang pinatutungkulan dyan. Pero how about yung ibang maliliit? Adi, Napoleon complex, ano? Kung sino minsan yung maliit, sila yung malakas din ang loob. Parang ganun. Or kung ano man, di ba? So, ayan, nirelate lang natin. Now, William James. I hope nakakasabay kayo ha sa aking dinidiscuss. William James, on the other hand, considered the body as the initial source of sensation and necessary for origin and maintenance of personality. So, halimbawa, boksingero. So, yung boksingero, habang nakikipagsuntukan, siyempre, suntukan, alangan namang sipaan, ano? E di taekwondo na yun. Hindi. Halimbawa, boksingero, nakikipagsuntukan. So, kumbaga, hindi niya masyado napapansin, naaatim, ano? Masyado, ano? Yung kanyang wounds, yung kanyang pasa na nararamdaman or na tatanggap pala, no? Mula sa kanyang kalaban. Until the intensity of the fight has receded or kumbaga natapos, ano? Okay? So, something like that. So, gano'n naman talaga yan. Once na nasa momentum, ano, para bang hindi mo napapansin, ano, yung iyong kahinaan or kung ano man or something ganun. So, yun yung point ni William James na yung body as the initial source of sensation and necessary for origin and maintenance of personality. Maintenance, ano? Nagre-react ang body, ano, para maprotektahan yung ating sarili. In a way na, alam ba, kapag yun nga sa sport, ano, na pag-boxing or kung ano mga sport yan, kapag masyado kang nakaka-focus doon sa iyong sabihin na nating natamong masakit, ano, or natamong sakit, ano, let's say for example, nasaktan ka, nagkasugat ka or what. So, syempre, mawawala yung iyong moral, ano, or yung momentum ng iyong ginagawa. Parang ganun lang naman yung idea na sinasabi ni William James. Okay? So, ayun lang. Wala na mahabang paliwanag, ano? So, dito naman tayo, ano, sa the self as impacted by the body. Medyo binibilisan ko lang ng konti kasi kailangan at mapagkasya sa 1 hour. So, perspective and understanding physical self. So, we have here psychodynamic perspective. So, ito ay galing kay Sigmund Freud. Okay? So, ito yung tinatawag natin ang focus ni Sigmund Freud when it comes to the uh, as ego or self is that yung word na body ego. Ano? Parang ganun. So, pwede nyo i-take down notes na lang, ano? Psychodynamic perspective is equals to body ego. Parang ganun. So, din sa una, no, the development of a body self mainly has 3 stages. Unang stage daw, early psychic experience of the body in which sensation like tactile in infants enable baby to discriminate bodies from their surroundings, which contribute to the sense of self. Meaning to say, yung mga infants, sanggol, so, alam ba, kapag kinakarga-karga sila, or siya, ano, ng kanyang nanay, so na-feel niya, na-discriminate niya yung kanyang bodies from their surrounding. Meaning, separate siya sa iba, ano. Pero unconsciously pa, ano, hindi pa siya ganun ka-aware sa kanyang sarili, ano. So, kasi nga, infant pa eh, ano, early psychic experience pa eh. So, pagka kasi sinabi nating mga psychodynamic, more on, ano to, nung pagkabata mo pala ang, ano. So, parang more on unconscious pa lang to, no?
Parang ganun. Yung mga naranasan mo ng bata, etc. Mga ganun. So, ayun. Next is defining body surface boundaries, which is the stage of being aware of body image in contrast to surface boundaries. Last stage is the distinguishing of the body's internal states, which is the stage of having cohesion of the body. So, cohesion, ibig sabihin unity sa iyong body, ano na, aware ka na, halimbawa, nung infant or nung bata ka, na yung kamay mo gumagalaw, nung arms mo gumagalaw, etc. Okay? Sa last stage na yun, ha? So, in these images and experiences of the body, surfaces can be organized into holistic understanding of the body. Okay, next. Cognitive behavioral perspective, basahin ko lang, then konting paliwanag lang. The cognitive behavioral model of body image recognizes multiple determinants of body image with a distinction between those determinants that are historical versus those determinants that are proximal or concurrent that predispose or influence how people come to think, feel, and act in relation to their body. Parang mind and body lang siya, no? So, parang gano'n lang naman kasimple siya na kung ano yung sabihin ng ating mind, magre-react yung ating body, parang ganun. Okay? Cognitive behavioral perspective kung tawagin. So, next. And, bago tayo dumako sa next part, ano? So, ito muna. Uh, Feminist perspective. Relies on the social construction in which there is a possibility of individuals to experience their body in distorted ways, especially women. Women's dissatisfaction with their bodies as a systematic social phenomenon rather than a result of individual pathology. So, sabi ni McKinley ha, na meaning to say, distorted ways daw, ano? Ibig sabihin, hindi nagmi-meet sa reality yung pagtingin mo, let's say, sa pangatawan mo. Alam ba, sa tingin mo, pangit pa yung pagkakaayos mo, no? Pero sa tunay naman, okay na yon. So, uh, mas common daw siya, especially sa babae. Yun ang sabi dito hindi ako may sabi, si McKinley ang may sabi, pinapaliwanag ko lang. Okay? Kaya nga, pansin natin, sa mga kababaihan dyan, syempre, ay para bang ang dating is mas matagal na mag-prefer yung babae when it comes sa, alam ba, pag-ayos ng itsura or what, kumpara sa lalaki. Parang ganun. So, yun. Yun lang naman yung paliwanag natin about dyan. Okay? So, and then, next na tayo. Okay? So, personal factors, factors that affect perception of the physical self. So, kumbaga, ang pinaka-focus lang naman nito ay inward, So, personal factors. So, una, introspection and self-reflection. According to Houston, introspection is the process by which one observes and examines one's internal state, mental, emotional, after behaving in a certain way. So ito, pagka sinabi natin introspection, ito yung pagninilay-nilay, pagmumuni-muni sa iyong nagawa. Let's say, for example, nagalit ka kanina and may nasabi ka na something hindi maganda and na-realize mo later on, nagmuni-muni ka nung mag-isa ka na. So, dyan papasok ngayon yung introspection and self-reflection. Sige, next, para mabilis. Self-perception theory. As stated by Houston and Bem, self-perception theory explained that since one's internal state is difficult to interpret, people can infer their inner state by observing their own behavior, as if they are an outside observer. Physical perception includes all aspects of a person's perception of his physical self. So, ano ba yung perception mo sa iyong self physically? So, yun yung self-perception theory. Ito, joke lang to let's say for example, ikaw bilang babae, ang tingin mo sa sarili mo, si Marian Rivera. Pero ang tingin ng kaklase mo sa iyo, si Elizabeth Ramsey. Hindi, in terms of the physical appearance, yung sinasabi ko, kumbaga, layo ng agawat, Anyway, next, para mabilis, as self-concept. According to Houston,
Self-concept is a cognitive representation of knowledge which includes the sum total of all beliefs that people have about themselves. It is a collection of all individual experience involving one's characteristics, social rules, values, goals, and fears. A physical concept is the individual perception or description of his physical self, including his physical appearance. Okay? Kumbaga, kung ating babalikan, it is basically comes to your mind when you are asked about who you are. But the thing is, we are talking about physical concept. Okay? In terms of physical, paano mo ma-explain ang iyong self physically? Which is connected dun sa kanina sa self-perception theory. Okay? So next, a personal identity. This is the concept a person has about himself that develops over the years. This includes aspects of his life that he was born into, like family, nationality, gender, physical traits, as well as the choices he makes, such as what he does for living, who his friends are, and what he believes in. Meaning to say, personal identity, ito yung kabuuang pagkatao mo. Then, yun na yun. Tapos, next, social factors naman tayo, no? Para mabilis, ano? Attachment process and social appraisal. So, kung kanina, more on inward self, ano, yung focus natin, personal factors. Ngayon naman, ito yung social factors, ano? Okay? Ibig sabihin, ano ba yung sabihin na nating impluensya ng ibang tao sa atin na nakakaapekto sa ating pagkatao. So, una, nakalagay dito, ano? Attachment process and social appraisal. According to Bowlby, people learn about their value and lovability when they experience how their mothers or caregivers care for them and respond to their needs. Meaning to say, nung bata ka pa lamang, ano ba yung trato, approach ng magulang mo, particularly yung caregiver or yung mas madalas mong kasama or nag-aalaga sa iyo na nanay mo. Yung kasi ang kalimitan nanay, di ba? Ngayon, halimbawa ganito ha, ito medyo something serious, ano? Um, kapag ikaw, nung bata lang, ano, halimbawa, nung ikaw bata pang maliit, ay nine-neglect, pinapabayaan ng iyong mga magulang or ng iyong caregivers ng iyong nanay. So, kumbaga, pagkatanda mo, ano, makakaapekto ito sa kung paano yung relationship mo, paano ka makipag-interact sa ibang tao. Meaning to say, halimbawa, nung bata ka nga, ano, nine-neglect ka, pinapabayaan ka ng iyong magulang or what, ano, something like that. Halimbawa lang to ha, okay? Or hindi ka nabibigyan ng attention masyado. Kumbaga yung kapatid mong isa or iba ang nabibigyan. In that way, nung pagkatanda mo, pagkalaki mo, ano, ay hinahanap-hanap mo na ngayon kung ano yung kulang mo, okay? Hinahanap-hanap mo na ito sa ibang tao, yung pagmamahal na kulang ka nung ikay bata pa lang. Ibig sabihin, para bang lagi kang nagsisik ng attention sa iba or what? Kasi kulang ka nga sa ano daw eh, attention ng bata ka. Parang ganun yung idea niya, no? Attachment process and social appraisal. Okay? Next. Dito, maintaining, regulating, and expanding the self in interpersonal relationship. Hindi ko na to kailangan explain. Okay, the looking glass self theory, siguro i-summarize ko na lang to, no? Charles Horton Cooley, galing sa kanya yung term na yan, stated that a person's self grows out of society's interpersonal interaction and the perception of others. Therefore, in looking glass self, the self-image is shaped and reflected from the social world. Other people's reaction would serve as a mirror in which people see themselves, particularly the way in which they are perceived and judged by others. So ngayon, ganito, no? Kapag ikaw ay nakikipag-usap, nakikipag-interact, socialize sa ibang tao, let's say sa klase mo, or kung ano man sa friend mo or what, ano? So, kumbaga, um, nagkakaroon ng perception or piniperceive ka ng ibang tao sa kung sino ka. And because of that,
nabubuo yung tinatawag nating body image or sense of self. Meaning to say, kung ano yung judgment, kung ano yung na-perceive ng ibang tao sa kung sino ka, so napapaniwala ka na ganun ka nga. Ang tawag doon ay the looking glass self theory. So think about the glass, ano? So from the word itself, looking glass. So yung glass na, syempre, parang bubog, ano? Yung pagkakaglass niya, pagkabaso, ano? So kumbaga makikita mo ang sarili mo, okay, doon sa glass, ano? Parang gano'n, may reflection, parang salamin, ano? Okay? Kaya tinawag na the looking glass self theory. Okay? So ganun lang naman siya. So, anyway, next, social comparison. The work of Leon Festinger in 1954 introduced another way of understanding oneself by comparing one's traits, abilities, or opinions to that of others. So, dito na lang sa baba. There are two types of social comparison. Upward, downward. Ito naman na-discuss ko na sa The Self According to Psychology na recorded video lecture. Kumbaga, summarize lang natin, ano? So, kapag ka sinabing upward, so kino-compare mo ang iyong sarili sa mga tao na mas magaling sa'yo. Let's say, for example, kaklase mo, no? Yung kaklase mo, ang galing-galing sa math, pero ikaw hindi ganun kagaling. Na nakikita mo, after na marinig, ano? Or alabang kayo ay nasa, let's say, differential calculus na lecture. So, yung kaklase mong isa, na mamaw sa math, magaling sa math, so isang parinigan lang niya ay na-absorb na kaagad niya at naintindihan niya yung mathematical terms na kung paano isolve yun, ano? Kung ano man yon. Pero ikaw ay talagang nako-confuse pa rin. Okay? Now, doon pumapasok yung upward social comparison. And because of that, ano, 'di ba, kapag ka nakikita mo na mas magaling yung iba sa iyo, para bang nadi-disappoint ka and para bang masasabi natin yung iyong confidence level ay bumababa. Okay? The thing is, mas maganda, speaking of comparison, mas mahalaga na i-compare mo na lang yung iyong sarili kung ganun lang din naman, ano, na i-compare mo sa mas mataas sa iyo, ay gawin mo na lang siyang role model. So, sa halip na competition na tingnan mo, kundi role model na lang, parang inspiration. Okay? Parang ganun na lang. And then downward social comparison, kabaligtaran siya, di ba? Okay? And nakakaboost siya ng motivation. Pero to sum it up, ano, life lesson, mas maganda na wag mo na lang i-compare ang iyong sarili sa ibang tao kasi you have your own uniqueness. You are special on your own way. Okay? So, yun lang. Next, social identity theory. Basahin ko na lang yung gitna, ano, para mabilis. It will enhance their self-esteem because they feel secured with a shield of group membership where they belong. Kapag part ka ng group and you feel belong and you feel secured, ano, pagka ganun. Okay? Social groups include gender, ethnicity, religion, profession, political membership, and business organization. Okay? So, yun lang yung lesson natin and okay. So, hanggang doon lang, ano? And tapos na. Bago tayo mag-midterm examination. Ngayon, bago tayo magtapos, ano? Ito yung aking masasabi na life lesson, ano? So, bago mag-examination next week is that wag ka mag-aral para makapasalaang. So, mag-aral ka para matuto. So, there is a difference between mag-aral and makapasa. Kumbaga, kapag ka ang focus mo ay sa kung ano yung matututunan mo doon sa dinidiscuss ng instructor mo or ng prof mo, so parang automatic na lang kalimitan yung pagpasa. Okay? Ang point natin na sinasabi is that mas focus ka sa kung ano yung proseso kaysa dun sa target mo. Okay? And based dun sa mga research, nagsusupport na mas nagiging successful ang tao kapag ka mas focus siya sa kung ano yung proseso kaysa dun sa outcome. Alright? So, ayun lang yung aking gustong sabihin. Kasi nga, minsan,
may mga student na masyadong concentrated sa kung ano yung grades, like ang ginagawa para mas mapadali, nanggagaya, nangongopya, no? So, nawawala yung essence ng learning, Kumbaga, pagpasa lang talaga. Okay? So, yan. Okay, so yun lang yung aking masasabi, mga student. So, sige. So, balik tayo dito.